Chapter 8. Ang kapangyarihan ng Gospel. Bago ako tuluyang makagraduate ng college, naisip namin ng dalawang kaibigan ko na mag-road trip mula sa hometown namin sa East Texas papunta sa Yellowstone National Park. Ang saya ng road trip na iyon at sinadya talaga naming gawin iyon bilang huling hirit bago namin pasukin ang adulthood sa mundong ito. Ang ganda talaga ng mga tanawin sa Yellowstone Park. Sobrang majestic ng mga bundok, may mga geyser, hot springs at napakaraming moose, mga malalaking usa. Isa sa mga umaga ng bakasyong iyon, naisipan namin na mag-hiking. At para lang mas maganda ang experience, napagpasyahan namin na hindi magdala ng mapa. Susundan lang namin yung trail sa kakahuyan saan man kami dalhin nito. Nagbaon lang kami ng mga pagkaing pang-lunch. Inilagay namin ang mga cellphones namin sa mga backpack namin at naglakad na kami. Ang layo na ng nilakad namin pero parang wala naman kaming napapansing kakaiba. Naglolokohan nga kami na wala naman palang masyadong pinagkaiba ang Yellowstone National Park sa mga kakahuyan sa East Texas kung saan kami lumaki. May mga malalaking pine trees din at paminsan-minsan ay may mga sapa na kailangang tawirin. Wala ngang masyadong kakaiba at naisip namin kung worth it ba talaga ang ginawa naming paglalakad. Pero sa paglalakad namin, bigla na lang nagbago ang paligid nang hindi namin namamalayan. Nasa dulo na pala kami ng kakahuyan at nakita namin na kami pala ay napadpad na sa isang napakagandang lugar, ang Grand Canyon ng Yellowstone Park. Nakatayo kami sa gilid ng napakataas at napakahabang bangin. Sa gitna ng bangin ay may isang ilog at kumikinang ang tubig nito kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Sa taas ng bangin, may nakita kaming mga ibon na lumilipad sa gitna parte ng bangin sa ibaba namin. May mga ulap din na mabilis na natatangay ng malakas na agos ng hangin na parang galing sa gitna ng bangin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng sobrang panliliit sa taas at laki ng bangin sa ilalim namin at sa laki at ganda ng langit at mga ulap sa itaas. First time sa araw na iyon na wala kaming masabi, hindi namin nagawang magsalita at maya-maya bigla kong narinig na kumanta ang isa sa mga kasama ko. O Lord my God, when I, in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. Hindi naman kagandahan ang boses niya, pero ang saloobin ng puso niya ay tamang-tama sa sandaling iyon. Sa mga sumunod na oras, nakatayo lang kami sa dulo ng Grand Canyon ng Yellowstone at umaawit ng papuri sa Diyos na gumawa ng obra maestra na nasa aming harapan. Bakit ba natin ito nakakalimutan? Alam mo, naisip ko na ganoon din dapat ang epekto ng gospel sa atin kung pag-iisipan lang natin ng mabuti ang mga katotohanan nito. Kailan mo huling ginawa yung isinantabi mo muna ang mga alalahanin mo sa buhay at sinadya mong harapin ulit ang napakagandang mga ginawa ng Diyos para sa atin na isinasalaysay ng gospel, yung malawak na habag at biyaya niya para patawarin ang mga taong nagrebelde laban sa Kanya, yung kahangahangang plano niya na isugo ang Kanyang anak para magdusa at mamatay para sa ating mga kasalanan, yung pagtatatag ng Diyos ng Kanyang kaharian na nagpapamalas ng Kanyang perpektong katuwiran at ang paghahari ni Jesus na nabuhay na muli at sa huli, sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay dadalhin niya ang Kanyang mga iniligtas papunta sa inaasam na bagong langit at bagong mundo, kung saan wala ng kasalanan at ang kasamaan ay nagapi na ng tuluyan. Kailan mo huling napagbulay-bulayan ang mga katotohanang yan? Bakit nga ba hinahayaan ko na paminsan-minsan at sa mahabang panahon ay natatabunan sa isipan ko ang kagandahan, kapangyarihan at kadakilaan ng gospel na ito? Bakit nga ba madalas na mas nangingibabaw sa isip at emosyon ko ang ibang mga bagay kung ang mga bagay na ito ay mabababaw lang kumpara sa kadakilaan ng gospel? Kung malinis ba ang kotse ko o ano ba ang nangyayari sa Facebook ngayon? O masarap ba ang kakainin kong tanghalian? Bakit ba sinasadya kong bulagin ang sarili ko at hindi ko makita ang buhay na walang hanggan na dala ng gospel? Bakit hindi ko kayang ipasok ang gospel na ito sa lahat ng parte ng buhay ko, sa lahat ng panahon, sa relasyon ko sa aking asawa at mga anak, sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko at sa ibang mga kasama kong members ng church namin? Alam ko kung bakit. Ito ay dahil ako ay isang makasalanan at patuloy na umiiral sa puso ko ang pagmamahal ko sa mundo habang hindi pa bumabalik si Jesus. Pero habang hindi pa siya bumabalik, patuloy kong kakalabanin ang kasalanan. At habang wala pa si Jesus, gusto kong lumaban sa kasalanan.
Gusto kong labanan itong katamaran sa puso ko, itong pagkalasing ko sa mundo na gusto akong talunin. Gusto kong mahigpit na yakapin ang gospel na ito at hayaang pumasok ito sa lahat ng bahagi ng buhay ko, sa mga ginagawa ko, sa mga nararamdaman ko, sa mga ginugusto ko, sa mga iniisip ko, at mga gustong makamit sa buhay. Sana ito rin ang gusto mo. Sana natulungan ka ng maikling librong ito para luminaw kahit kaunti ang pagtingin mo sa kagandahan at kadakilaan ng ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ano na nga ba ang dapat mong gawin ngayon? May ilan akong babanggitin dito, marami akong hindi mababanggit dito, napakarami, tungkol sa kung paano dapat makaapekto sa buhay natin ang magandang balita ni Jesus, pagsisisi at pananampalataya. Una, kung ikaw ay hindi Kristiyano, salamat at binasa mo ang librong ito hanggang dito. Sana napag-isipan mo ang mga naisulat dito tungkol sa magandang balita ni Jesus at panalangin ko na sana'y hindi mo ito isantabi, sana'y natanim ito sa isip mo. Para sa'yo, madali lang ang sagot sa kung ano ba dapat ang gagawin mo ngayon. Hindi naman abot ng milyon yung mga bagay na dapat mong gawin. May isa lang, pagsisihan mo ang mga kasalanan mo at manampalataya kay Jesus. Ibig sabihin nito, aaminin mo na wala kang magandang maipagyayabang sa Diyos at aaminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Lumapit ka kay Jesus na siyang tanging pag-asa mo para mapatawad ang mga kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Hindi mahaba ang proseso para maging Kristiyano. Wala kang kailangang patunayan. Binayaran na ni Jesus ang lahat ng kailangang bayaran at ginawa na niya ang lahat ng kailangang gawin. Ang sinasabi ng gospel sa iyo ay ito, talikuran mo ang mga kasalanan mo at ibaling kay Jesus ang tiwala at pananampalataya mo. Tinatawag ka ng gospel na lumapit kay Jesus at sabihing, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, Panginoong Jesus. Kailangan kita. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin. Mula rito'y papasok ka sa isang bagong mundo at bagong buhay. Pero ang lahat ay nagsisimula sa pagsisisi sa mga kasalanan mo at pagtitiwala na si Jesus lang ang makakapagligtas sa iyo. Kapahingahan at kasiyahan, kung ikaw ay isa ng Kristiyano, ang gospel ngayon ang dahilan kung bakit ka nakakapagpahinga kay Kristo at hindi na iniisip ang lahat ng kailangan mong gawin at patunayan. Ang gospel rin ang nagbibigay sa iyo ng malalim at tunay na kasiyahan dahil sa kaligtasan na iyong natanggap at hindi kailanman mawawala sa iyo. Dahil kay Jesus, dahil alam ko na nasa Kanya na ako at kasama ko na siya magpakailanman, hindi na ako matatakot o mag-aalala na baka mawala sa akin ang kaligtasan ko. Kapag naramdaman ko iyon, kaya kong ipaalala sa sarili ko na sa gitna ng lahat ng katanungan, ako ay kay Jesus at walang sino mang makapag-aalis sa akin sa piling niya. Ipinapakita kasi sa akin ng gospel na ang kaligtasan ko ay hindi nakasalalay sa kakayahan ko o sa listahan ng mga accomplishments ko. Mature na ba ako? Check. Nag-quiet time na ba ako? Check. May kinausap ba ako today tungkol sa mga spiritual na bagay? Check, check, check. Ang galing ko. Feeling ko ligtas talaga ako. Parang tunay na Kristiyano ako today. Nakakatawang isipin ng mga yan kung alam natin ang mga katotohanang sinasabi ng gospel tungkol kay Jesus. Salamat sa Diyos dahil ang relasyon ko ngayon sa Kanya ay hindi nakasalalay sa kagustuhan ko o sa kakayahan kong mamuhay ng mabuti. Hinding-hindi. Ang hatol sa akin ng Diyos ay ito, pinatawad ka na. At hinding-hindi magbabago ang hatol na ito dahil nakaangkla ito ngayon at magpakailanman sa ginawa ni Jesus. Ang kanyang pagkamatay sa krus para sa mga kasalanan ko at sa kanyang ginagawa ngayon bilang tagapamagitan para sa akin sa harapan ng Diyos Ama. Kung ikaw ay Kristiyano, ang krus ng Kalbaryo ay parang isang napakalaking bundok sa buhay mo na hindi matitinag magpakailanman, isang matibay na patutuo ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at ng kanyang kagustuhan na maibalik ka sa kanyang presensya. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Roma, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ayon sa Roma chapter 8 verse 31-32, pagmamahal sa mga iniligtas ni Kristo. Ang gospel rin ang magtutulak sa iyo sa mas malalim at mas masiglang pagmamahal sa kanyang mga iniligtas, ang local church. Wala ni isa sa atin ang nagsumikap para maligtas. Hindi natin pinagtrabahuhan ang kaligtasan natin at ang mga biyayang natatanggap natin sa presensya ng Diyos.
Hindi tayo naging mamamayan ng kaharian ng Diyos dahil sa sarili nating abilidad. Tatanggapin natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos dahil tayo ay nagtiwala kay Hesukristo para tayo ay iligtas at tayo ay kapiling na niya ngayon dahil sa kanyang habag. Pero ito ang mabigat na kailangang matutunan natin. Naisip mo ba na lahat ng mga bagay na totoo tungkol sa kaligtasan mo at sa mga tinatanggap mong biyaya galing sa Diyos ay totoo rin para sa mga kapatid mo sa church na kinaiinisan mo? Ang mga kapatid mong ito ay naniniwala rin at minamahal rin ang Panginoong Hesus. Dagdag pa riyan, sila rin ay iniligtas at pinatawad ng Panginoon na nagligtas at nagpatawad rin sa iyo. Subukan mong isipin yung isang kapatid mo sa church na hindi mo nilalapitan o hindi mo kinakaibigan dahil iniisip mong hindi naman talaga kayo magkakasundo, o yung kapatid mo sa church na hindi mo na pinapansin ng pagkatagal-tagal dahil nagkaaway kayo at hindi na nagkapatawaran. Tapos isipin mo ngayon na parehas lang naman kayo ng Panginoon na minamahal at pinananampalatayanan. Si Kristo na namatay para sa iyo ay namatay rin para sa Kanya. Kung malalim ang pagkakaunawa natin sa gospel ni Hesukristo, ang magandang balita tungkol sa ginawa ni Jesus na iniligtas ka niya kahit hindi ka naman karapat-dapat na iligtas. Dapat din siguro na makonvince na tayo na ayusin na ang lahat ng maliliit na inis natin sa mga kapatid natin dahil na rin sa gospel na ito. Kung malalim ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa gospel, dapat ganun din kalalim ang pagmamahal natin sa mga kapatid natin. Kung gaano kalalim ang pagmamahal sa iyo ni Jesus, dapat ganun din kalalim ang pagmamahal mo sa mga kapatid mo sa church, na kaya mo silang patawarin sa maliliit na mga pagkakamaling nagawa nila sa iyo at sa mga pagkakamali nila na sobrang nakasakit sa iyo. Sana ay mapatawad natin sila at matutunang mahalin sila ulit katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Kung ganun na lamang kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi ba dapat lumalawak rin ang pagmamahal natin sa mga kapatid natin? Pagpapahayag ng gospel sa mundo. Hindi lang yan, yung lawak ng biyaya ng Diyos sa atin ay dapat na magpalawak rin ng pagmamahal mo sa mga tao sa paligid mo. Nagugustuhin mo na makilala rin nila si Jesus at manampalataya rin sila sa Kanya nang sa gayon ay maligtas rin sila. Dahil naranasan na natin ang habag ng Diyos sa atin, maging pagnanais sana ng puso natin na maranasan rin ng iba ang habag ng Diyos na ito. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita siya sa Kanyang mga alagad at sinabi niya ito. Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa Kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Malinaw na inilatag ni Jesus ang plano ng Diyos, plano na iligtas ang mga makasalanan bilang mga mamamayan ng Kanyang kaharian. At kagulat-gulat na dagdag pa niya para sa Kanyang mga alagad. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito, ayon sa Lucas chapter 24 verse 46 to 48. Namutla siguro ang mga disciples niya nung marinig nila ito. Ang layunin pala ng Diyos ay dalhin ang kaligtasan sa lahat ng bahagi ng mundo. At heto ngayon si Jesus na sinasabi sa kanila na ang layuning ito ay tutuparin ng Diyos sa pamamagitan nila. Grabe, sobrang nakakapanglit itong mga sinabi ni Jesus. Tayo pala ang gagamitin ng Diyos para ipakita ang katotohanan ng Kanyang kaligtasan sa mga tao sa mundo. Grabe yan. Pero kung feeling mo ay hindi ka karapat-dapat at nanliliit ka sa katotohanan ito, may encouragement ako sa iyo. Totoong hindi ka karapat-dapat at totoong ikaw ay mahina at maliit. Yan ang encouragement ko sa iyo. Ayos ba? Kasi totoo naman na tayo ay mahihina at mga makasalanan at nilalabanan natin ito araw-araw sa buong buhay natin. Pero sinasabi pa rin ni Jesus sa atin, kayo ang aking mga saksi sa mga bagay na ito. Sa pamamagitan ng paghahayag natin ng Ebanghelyo, sa preaching, sa local church o sa pagtuturo o kahit sa mga usap-usapan natin habang kumakain kasama ang mga kaibigan, pamilya o katrabaho. Ito ang ginagamit ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Naisip mo ba kung bakit hindi ikinuwento nung anghel na nagpakita kay Cornelio sa Gawa chapter 10 ang gospel sa kanya? Bakit kailangan pang si Pedro na nakatira sa kabilang lungsod ang pumunta kay Cornelio? Kung kayang sabihin nung anghel kay Cornelio na may taong pupunta sa kanila, bakit hindi na lang niya direktang inihayag ang gospel sa kanila? Alam na natin ang dahilan. Dahil nga sa atas ng Diyos na ang gospel ay ihahayag at dadalhin sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang mga iniligtas.
Ang gospel ay ihahayag ng mismong mga taong naligtas at nanampalataya kay Jesus at naranasan ang kapatawaran na galing sa Kanya. Kung ikaw ay Kristiyano, hawak mo ang nag-iisang mensahe sa buong mundo na kayang magligtas ng mga makasalanan. Wala nang ibang gospel at walang ibang paraan para maligtas ang ibang tao sa kasalanan nila. Kung maliligtas man ang iyong mga kaibigan, kapamilya at mga katrabaho, ito ay dahil may maghahayag sa kanila ng gospel ni Hesukristo. Kaya nga inutusan tayo ni Jesus na humayo tayo sa lahat ng dako ng mundo at ihayag ang magandang balitang ito sa mga tao. Ito ang ibig sabihin ni Pablo sa Roma chapter 10, nung sinabi niya na paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Ayon sa verse 14, marami tayong mga magagandang magagawa bilang mga Kristiyano. Pero sa totoo lang, kaya rin namang gawin ng mga iyan ng mga hindi mananampalataya. Pero kung ang pagpapahayag ng gospel ni Jesus ay hindi natin gagawin, sino sa tingin mo ang gagawa nito? Wala. Walang ibang gagawa nito kundi tayo lang. Kaya nga sikapin mo na ang katotohanan ng gospel ay maisa puso mo ng buong buo. Sana masaktan rin ang puso mo para sa mga taong hindi nakakaalam ng mga katotohanan ito na hindi pa nila nakikilala si Hesukristo. Pag-isipan mong mabuti kung anong mangyayari sa mga kaibigan mo, pamilya at mga katrabaho kung haharap sila sa paghatol ng Diyos at hindi nila kilala si Jesus. Huwag mong kakalimutan ang biyaya at habag ng Diyos sa buhay mo at isipin mo kung anong mangyayari kapag naranasan rin nila ang habag at pagpapatawad ng Diyos. Tapos huminga ka ng malalim, manalangin ka, nagabayan ka ng banal na espiritu at sabihin mo sa kanila ang ebanghelyong ito. Paghihintay sa Kanyang pagbabalik. At sa huli ang gospel rin ang nagtutulak sa atin na asam-asamin ang araw ng pagbabalik ng ating Haring si Jesus kung kailan masasaksihan natin ang katuparan ng Kanyang pangakong pagtatatag ng Kanyang kaharian magpakailanman. Pero hindi ito simpleng pagnanasa para lang makasama sa kaharian na iyon o dahil gusto lang nating mabuhay sa isang mundo na wala ng kasamaan at maghahari ang katuwiran ng Diyos. Maganda ang mga pangakong iyon pero kulang pa rin ang mga ito. Kung tunay ngang naiintindihan natin ang gospel, ang inaasam-asam natin ay hindi ang kaharian, kundi ang hari mismo. Sa gospel na ito, tinuruan tayong makilala si Jesus at mahalin siya, kaya ang kagustuhan natin ay ang mamuhay na kapiling siya. Sabi ni Jesus, sila ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko ayon sa Juan chapter 17 verse 24. Kaya nga gusto natin na makapiling siya, kasama ang milyon-milyong mga iniligtas niya at sama-sama tayong sasamba sa Kanya. Sa aklat ng pahayag, binigyan tayo ng nakamamanghang pangitain sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito ay katiting na larawan lamang pero sobrang mararamdaman mo pa rin ang nag-uumapaw na tagumpay, kaligayahan, kapahingahan at katapusan para sa mga iniligtas ng Diyos na sumasamba kay Hesukristo. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Ayon sa Pahayag chapter 7 verse 9 to 10. Itinuturo tayo ng gospel sa huling araw na ito na kahit araw-araw ay pinagdaraanan natin ang mga pagsubok, pag-uusig, pagtitiis, mga tukso, mga bagay na gumagambala sa atin, kawalan ng pag-asa at lubos na kapaguran sa mundong ito. Itinuturo pa rin tayo ng gospel sa langit kung nasaan ang ating Haring si Jesus, ang kordero ng Diyos na ipinako sa krus at namatay para sa atin at muling nabuhay mula sa kamatayan na ngayon ay namamagitan sa Diyos para sa atin. At hindi lang iyan, binibigyan tayo ng gospel ng pag-asa, pag-asang darating sa huling araw kung kailan ng langit ay mapupuno ng dumadagundong na ingay ng mga boses ng milyon-milyong mga pinatawad ng Diyos, sama-samang pinupuri at itinataas si Kristo bilang kanilang Haring tagapagligtas na namatay at muling nabuhay.